Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August Wheel of Your Fortune reading. Ngayon, detalyado tayo magbabasa para sa inyong sarili, sa inyong kayamanan, pamilya, love life, career, mga kaibigan, at kung ano yung mga matatanggap mo. So, detalyado yan. Mamaya pag-usapan natin. But first, ihanda mo na Aris o yung isang tanong ha. Kung meron kang one big question tapos gusto mong masagot, hawakan nyo po yan tapos sa dulo, babasahin po natin yan by using these cards. Okay? Abang-abang po kayo dyan. Let's begin. Inhale and exhale your cards for the month, for your fortune. This is yourself. In the area of your wealth, wow, beautiful. In your family, in the area of what you will receive, in the area of your well-being, in the area of your love, nice, in your career, in your friendships, at ang iyong future. Mamaya babasahin natin yan sa dulo. So, siya nga pala mga mahal kong Ari, salamat ha. Sa mga hindi po nag skip ng ads, please continue nyo po yan para sa ating libreng reading. Okay? At the background of your energy, meron kang the Two of Swords. Okay, okay, okay. Sabi dito ng yung spirit guides, kung talagang gusto mong swertihin ngayon, kailangan buksan mo yung mga mata mo sa mga options. Para bagang sinasabihan ka ng yung spirit guides na do not settle agad-agad sa isang bagay. Meron ka pang dapat tignan na ibang chances or options na pasok para sa'yo. Some of you ay talagang pinapayuhan na mag-decide na ngayon about something. Meron kang iniiwasan or meron kang pinapatagal na bagay na kailangan mo na daw harapin ngayon para once and for all may gumulong na. Okay? So very very exciting at saka matalinghagang desisyon ito na kailangan mong pagnilay-nilayan ngayon para makaandar ka na daw. Okay? So in your fortune reading, in your center, this is yourself. You have the Four of Pentacles. Now, gusto mo talaga maging stable ang pamilya mo o ang buhay mo. You want to have that sufficient money, okay ang pamilya, okay ang anak, okay ang kalusugan. Gusto mo lang ng stable. Ayaw mo na masyado ng may bigla ang bagay or may magpaparatel sa'yo. Gusto mo talaga nagigising ako, okay ang lahat. Uuwi ako, okay ang lahat. Sa trabaho, walang masyadong aligaga or bigla ang mangyayari. Gusto mo lang ng matiwasay, stable na pangyayari. 'Di ba? Pero ngayon, sinasabi dito, meron ka talagang dapat harapin eh. Both cards are telling me, open yourself. Open yourself to that door. Meron kang isang bagay na parang pinapatagal eh. I don't know why. Pero you really need to take action daw eh. At sinasabi dito, minsan takot kang mag-decide. Takot kang buksan ang sarili sa posibilidad. Maybe because takot ka sa responsibility, takot kang mag-fail, or takot kang magkamali na baka mag-back to zero ako or mahirapan lang ako. Kaya parang playing safe ka dito sa comfort zone mo. No? Kaya sabi dito ng yung spirit guides, if you want more, if you want na lumaki yung fortune mo, or magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, kailangan buksan ang sarili sa mga bagong bagay, mag-decide, humakbang, and charge forward. Okay? Clarify natin. So mga Aris, ano po ba yung pangarap mo para sa iyong sarili? Meron ka bang dream or wish for yourself? Isulat mo na yan today and it will happen to you. For, yun, tumilapon dalawa, tatlo pala. The Three of Cups, the Six of Wands, and the Four of Pentacles. Yes, 4-4 po ang nandito. Sabi dyan, protektado ka, ligtas ka, okay ka. You don't need to worry. Sabi niya, kailangan mo daw buksan ang sarili mo sa ibang tao. You will find your tribe eh. You will find the people that will support you, guide you, i-cheer ka para gawin mo yung best mo. And here you are oh.
Malaki ang chance mong manalo o magwagi pero takot ka lang na sumabak or humarap sa maraming tao. Chosen ka eh. Meron kang kakaibang abilidad na magpapanalo sa bagay na ito. Kaya open yourself for the possibility so that you will see kung ano pa yung pwede mong maabot. At the bottom, the Four of Wands. Talaga 444. Really, you are protected, you are guided. Marami kang chance para maabot daw yung goal mo. Ang kalaban mo dito, ikaw. Takot ka bang sumugal? Takot ka bang kumawala sa comfort zone? Dahil kung yes, ay may hirapan kang abutin yung milestone. Kaya ngayon, ask yourself, ano ba yung mga dapat ko nang gawin? Should I decide? Should I charge forward? Kailangan mo na magpakatapang para maabot mo na yung gusto mo. Okay? In the area of your wealth or kayamanan, meron kang the Wheel of Fortune. Congrats, congrats. This August, may sinasabi ang iyong spirit guides tungkol sa pagbabago ng kayamanan or kaperahan mo. Merong mga papabor sa'yo. Halimbawa, yung mga problema mo sa SSS o loan or retirement money or pension, bigla-bigla gaganda yung sitwasyon. Kung ano yung kailangan na pera, darating. You are now magnet for money. Congratulations. Sa iba naman, kung naghahanap ka ng better job or better source of income, sabi dito may darating kang option. Meron kang pintuan na pwedeng pasukin, pero ikaw dapat, Aries, ang gagalaw. Kumbaga, hindi to iikot ng biglaan lang. Kailangan ipakita mo kay universe na willing ka to do something in order for this na ma-magnetize mo. Hindi pwedeng nega, hindi pwedeng tamad, hindi pwedeng takot, hindi pwedeng uurong na lang, di ba? Hindi to iikot ng pabor sa'yo kung ikaw ay maghahalok-kip-kip lang dyan at takot mag-decide, di ba? So ito yung panahon na suswertehin ka sa pera kapag ikaw ay ready sumuong para sa kanya. Kumbaga, mararamdaman ni universe yan eh. If you are really ready for the responsibility or maduduwag ka. Four of Wands sa laglag, I feel like panahon talaga to for you to charge forward with your goal. Meron ka bang mga goal na inaantala or baka naman distracted ka? Madalas kang halimbawa bumili ng mga gamit na hindi mo naman kailangan, imbes na ilaan na lamang yan sa mga goal. Makapag-ipon para sa bahay, para sa lupa, para sa kotse, or para sa mga anak. Meron kang dapat paglaanan ng pera, pero kita-kita ko dito yung distraction mo. Another message, klaruhin natin. Ayun, tumilapon. The World card. Meron ka talagang mga bagay na dapat kompletuhin ngayon kung nais mo talagang makuha yung swerteng bagay dyan. Example, pinapatagal mo pa yung paglalakad ng proseso para sa yung pensyon o sa naiwan ng asawa or sa lump sum na yan. Kailangan ng asikasuhin ngayon para matapos na maabot mo na. Okay? At the bottom, the Six of Pentacles. Iaabot sa'yo, no? Merong ibibigay sa'yo ngayon eh, Aries eh. So, kailangan talaga gawin mo rin yung part mo na, sige na, hasalubungin ko na yan, aasikasuhin ko na para once and for all, matanggap ko na. Okay? Kung ano man yan, money magnet ka ngayon, kaya sipagan mo. Okay? So, mga Aries, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipanalo ngayon? I-comment mo nga, i-manifest natin, it will come to you. Okay? In the area of your family, meron kang the Two of Cups. Your spirit guides are asking you to communicate. Meron kayong mga bagay na pampamilya na kailangang pag-usapan. Halimbawa, tungkol sa bahay. Like I've said kanina, baka merong naiwanang mana or may iniwanang property o na mayapang kamag-anak. Or meron kayong diskurso. Hindi kayo magkaunawaan sa isang bagay. Kaya makipag-communicate, sabihin mo lahat ng pwede mong sabihin, ganon din siya. Magkaroon ka ng kababaang loob para makinig, umunawa, buksan ang tenga, buksan ang isip, nang sa ganon, mag-come up kayo in the biggest decision and solution sa mga dapat nyong harapin. Kahit gano'n pa kasimple yan or kalaki, pag-usapan dahil pamilya naman kayo. No? Dapat nga sa pamilya walang hiyaan, walang yabangan or walang pataasan ng pride, 'di ba? So pag may issue, pag-usapan agad para maplantsa. Okay?
Kung ito man ay separation or parang hindi na talaga kayo nagkakaunawaan, kung ikaw man ay may asawa or lover, panahon to for you to talk. Talagang mag-usap because that is the only solution to fix or to end kung ano man yung problema. Two of Cups, the Justice card. Yes, alamin daw ang totoo. Kailangan patas. Kailangan pareho kayong nagbibigayan pagdating sa unawaan. Hindi pwedeng ikaw lang magkasalita ng 3 oras habang siya hindi man lang makasingit sa conversation. Kailangan may patas kayong turingan, no? Balanse, magkadugo o kaya magka-lover kayo, mag-asawa, no? Kaya kailangan you need to really talk about things. Kung ito ay legal things, halimbawa dokumento, property, or legal separation, or mga bagay na legal, narinig ko dito cooperate para makadiretso na, para makaalagwa na. Okay? I'm seeing 11:11 on my clock. Time na to for you to wish. Mag-wish ka na dyan because merong dream come true para sa'yo with the 11:11. At the bottom, the 8 of Swords. Feeling mo nakatali ka. Wala kang magawa, wala kang magalawan. Unahin ko na muna yung mga karelasyon. No? Kung asawa yan, lover, no? Parang kitang-kita ko dito na gusto mo nang lumaya sa relasyon na yan. No? So, kitang-kita ko na maaring daanin mo sa legal na proseso at ibawiin mo yung karapatan mo. Parang ganon. So, time na for you to get out of a toxic relationship and decide for your future. For others naman na walang problema sa relasyon, panahon talaga to para tignan yung mga issue. Makita yung buong katotohanan para makalaya kayo sa ganyang problema. Okay? Kung kaya pang isave ang relasyon, pag-usapan. Kung hindi na, you really need to find the better way para makapag-decide ka na maayos on your own. Okay? Good luck. And I'm praying and I'm also rooting for the both of you. And alam ko makukuha mo rin yung tamang desisyon moving forward. Okay? In the area of what you will receive, you have the 3 of Swords. Sabi dito, ito yung time na maghihilom ka na. Nag-i-start na Kung nanggaling ka sa heartbreak or kasawi ang palad, or ngayon ready ka na para magbukas ng sarili sa mga bagong bagay, meron kang tatahakin na bagong journey, nagisimula pa lang yung swerte mo. Kaya ngayon, nasa proseso ka na ng paghilom. Kung ano man yung mga nangyari before, kung ano man yung mga kasawi ang palad before, you are now taking things in a brighter and better way, na parang sabi mo, siguro nga nangyari yon dahil. Siguro nga dinaanan ko yon dahil. Kumbaga, unti-unti, nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng dahilan na parang, God wants me to learn this lesson or God wants me to do this. Kaya siguro sinapit ko to. Sabi niya, wag mo nang balik-balikan pa yung nakaraan, okay? Panahon talaga to for you to move on, make a decision na ang buhay ay marami pang pwedeng gawin, kaya kailangan ikaw ay palaban, babangon, at handa kang maghilom sa lahat ng nangyari. 3 of Swords, the 7 of Swords. Kung nakaranas ka man ng betrayal, or kasinungalingan, or niloko ka, or inabandon ka, ito yung panahon na mas makikilala mo yung mga totoong tao sa'yo. Yung mga taong never kang iiwanan or never kang papabayaan. Doon ka pupunta. At yun yung mga nakita mo sa realidad mo ngayon. Kaya panahon na to for you, Aries, to really charge forward. Huwag kang magsayang ng laway, luha, panahon sa isang heartbreak na kayang-kaya mo namang makapag-move on na ngayon. May naghihintay sa yung mga bagong aksyon. At kailangan doon ka mag-focus at kapag doon ka daw nagbaling, maaaring mabilis mong makalimutan tong heartbreak na ito. Okay? At the bottom, meron ka the Temperance card. It'll take time. Ang mahalaga, gumagalaw ka, nagpapaka-busy ka. Huwag mo daw mamadaliin ang sarili mo sa proseso ng healing, pero dapat simulan na. No? Ang importante, ready kang umalagwa sa buhay at ayaw mo nang pasanin forever yung pain na yon. So, tiyagain, magtiis, payapa, relax, no? Daanan mo yung bagong proseso at bukas makalawa pagkita mo, ay,
okay na pala ako, naka-move on na pala ako, masaya na pala ako. Parang ganon. Okay? Good luck, kayang-kaya mo yan. I'm rooting for you, I'm happy for you. Moving forward is the best for you. Okay? In the area of your well-being, physically and mentally, you have the Empress card. Sabi dito, prioritize yourself. Labas-labas ka, no? Maghanap ka ng mga ikakalibang mo. Halimbawa, this time, sabi mo, susubukan ko ng mag-Zumba. O kaya sasama na ako sa pickleball ba 'yon? Or tennis or badminton? Kung ano yung mga uso ngayon na parang excited ka na gusto mong i-try, gusto mong subukan, makakabuti yan para sa mental health mo. Panahon to for you, Aries, to prioritize yourself. Prioritize yourself. Kapag masaya ka, kapag kontento ka, kapag maligaya ka, lahat ng hahawakan mo sa buhay mo, magiging maganda ang outcome. Kaya importante we take care of ourselves. Kung gusto mo magbakasyon, magpa-parlor, magpaganda, gawin mo yan. Deserve mo yan. Okay? Take care of yourself this month. Para yung swerte dire-diretso at para magbago na yung kapalaran in favor of you. Okay? Empress, the Six of Cups, yes. This is all about you, parang improving yourself. Kailangan magbalik tanaw ka sa nakaraan. Ano ba yung mga bagay na dapat ko nang baguhin ngayon na nakasira sa akin all throughout? Ano ba yung mga bagay na dapat kong i-improve sa aking sarili? Ano yung mga bagay na dapat ko talagang itapon na, wag nang balikan? Yang reflection na yan ang magpapabuti ng buhay mo. Talagang Aries 2.0 ka. So ngayon, pinapayuhan ka dito to really have more time para sa iyong sarili. Okay? At the bottom, strength card. Magpakatatag, magpakatibay. Narinig ko dito, one step at a time lang. Huwag mong bibiglain ang sarili mo sa maraming bagay. Kung ano lang yung kayang gawin ngayon, yun lang muna. And be contented to that. Sabi mo, may bukas pa. Kaya ko pa yung gawing bukas. Pero ngayon, gagawin ko lang yung kaya ko. Kasi kung uupusin mo na naman ang energy mo, magpapakapagod ka na naman, magpapaka-burnout ka na naman, mahihirapan ka na naman sa well-being mo, 'di ba? So, have more time for yourself. Bakasyon, lumayo sa stress, wag na mag-people please. Ang importante sarili. Okay? In the area of your love life, meron kang Ace of Wands. Sa mga single dyan na Aries, kitang-kita ko dito, may darating na spark, no? Parang meron kang ka-MU or halimbawa meron kang mahanap sa social media na parang, bago to ah. Or meron kang mamimit sa social gathering na parang, meron kaming attraction sa isa't isa. Kaya kailangan open ang eyes, ready ka to try or to open yourself for some exciting love life. Okay? But for others, sa mga may karelasyon naman dyan na, sabi dito, bukod sa pakikipag-usap, kung balak nyo pang isave or responsable ka pa rin sa relasyon na yan, hanapin nyo mga spark sa relasyon. Halimbawa, tara date naman tayo, love, or kain naman tayo sa labas para maiba. Kumbaga, maghahanap kayo ng magpapaspice ng inyong relasyon. Okay? But for others, sa mga nakikita ko talaga kanina na mahihiwalay, yung mga balak talagang kumawala na sa isang relasyon, ito yung panahon na mag-focus ka na lamang sa mga bagay na magpapabuhay ng sistema mo, no? Para malibang ka or maging busy ka. Example, nahiwalay ka ngayon, balak mo nang ituloy yung pangarap mong makapag-Canada or makapagtayo ng sarili mong tindahan. Meron kang pagkakaabalahan para hindi mo maisip yung failed relationship na yon, parang ganon. Not for everybody ha, pero para lang dun sa mga mahihiwalay. Pero dun sa mga hindi, kung kaya pang isave ang relasyon, hanap ng magandang chance or magandang plano para tumibay palalo ang relasyon. Okay? Ace of Wands, the Strength card. Magpakatatag ka sa mga gagawin mo ngayon. Kayang-kaya mo yan. You need to trust yourself. Siguro naman ngayong nasa edad ka na, no, napatunayan mo na kung ano yung mga kayang mong gawin at kung ano yung kaya mong pagtiisan or kaya mong abutin.
Just be open, huwag kang matakot mag-decide tungkol sa mga bagay na gagawin mo. At the bottom, Chariot cards, all about charging forward, action-oriented, pag-abante, pagsulong. Kung ano man tong plano mo at idea mo tungkol sa love life mo, sa mga single, kung bagong love life yan, talaga namang maganda ang andar, may darating na para sa'yo. Para sa mga may karelasyon dyan, talagang hanapin yung spark and magtulungan kayo para maging long-lasting pa ang relasyon. Sa mga nahiwalay naman, sabi dito, magpakatatag, mayroon kang bagong pagkakaabalahan na dyan ka uunlad. Congrats, congrats, congrats. Ang dami nyo kasi general reading ito kaya iba't ibang klaseng love life at estado ang binabasa ko. Okay? In the area of your career, meron kang the Eight of Wands. Uy, meron daw pong magandang balita pagdating sa iyong career. Ramdam ko dito merong good news after good news after good news. Meron kang hinihintay na balita, no? So asahan po yung mabilis sa pagdating niyan at mabilis din yung proseso. Meron sa inyo babiyahe, no? Parang kailangan ng asikasuhin ngayon, baka tawagan ka to fix this or para asikasuhin yung mga papeles. So congrats, congrats, congrats. May bibilis po pagdating sa career ninyo, kaya kailangan talaga alert ka, active ka, para pag nandun ka na, magawa mo ng tama at masalo mo agad yung swerte. Eight of Wands, meron kang the Lover's card. It's all about your choices. Sabi dito, kapag dumapo yung mabilis na resulta or development, kailangan talaga ready ka to commit. Hindi ka distracted, hindi ka mabilis ma-attract ng mga temptasyon sa paligid. Alam mo yung priorities mo, diyan ka tututok. At the bottom, Temperance card. Sabi dyan, daanan mo yung proseso. Baka ngayon kasi kapag dumating yan, napakabilis, di ba? So marami kang dapat asikasuhin, marami kang dapat na gawin. Kapag patong-patong yung mga dapat gawin, overwhelm, di ba? Kaya sabi dito, dahan-dahan lang, kapag nasa iyo na, kapag dumating na, huwag mong mamadali, kung ano yung mga proseso, daanan, kung ano yung mga detalye dapat nakita mo, para sulit naman yung pagdating nito. Kaya importante talaga, Aries, ikaw ay committed. Kasi kapag committed ka, or meron kang paninindigan dito, magagawa mo lahat. Kakayanin mo ang lahat, maging successful lang siya. Okay? In the area of your friendships, you have the Five of Pentacles. Nahihirapan ka na but your friends are not seeing it. Parang feeling mo you're so alone, you're so abandoned. Parang meron kang close friend na parang hindi man lang siya makaramdam na kailangan mo siya. Parang wala silang pakialam, you feel like parang ganon. Or kung meron ka mang dinadamdam pero ayaw mong i-share sa kanila, ayaw mong maging pabigat, or ayaw mong maging reason ng topic, no? Kaya ngayon sabi mo, kakayanin ko to mag-isa. Pero you need to understand you have your friends there. Para tulungan ka, gabayan ka, i-cheer ka, or pagaanin lang yung loob mo. Dahil alam ko naman na kaya mo to mag-isa kahit nahihirapan ka. Pero you need to understand that your friends are there for you. So, huwag kang matakot lumapit at mag-open up, no? Kasi kailangan mo yan ngayon. Maaari kapag nag-open up ka sa friends, doon lang sa mga pinagkakatiwalaan ha, sa mga trusted lang na kaibigan, maaring matulungan ka nila para maging madali para sa'yo ang mag-decide. The Seven of Wands. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, kung friendship ang nagpapatoxic sa'yo, meron kang kaibigan dito na parang feeling mo ay hindi ka tinutulungan or hindi maasahan, barikadahan mo na ang sarili mo laban doon. Parang, okay, nagising na ako, you're not my true friend. Tapos, kung sino talaga yung totoong kaibigan, talagang tutulong sa'yo ano man ang mangyari, inuunawa ka, ginagabayan ka, pinapalakas ang loob mo, yun ang totoong kaibigan, doon ka dumikit. Kapag nag-gather mo yung strength mula sa kanilang suporta, makakalaban ka ngayon para makaalis ka sa struggle na yan. They will help you na makita yung tamang desisyon or tamang aksyon or tamang solusyon para makaalagwa ka na. So you need your true friends. Yung talagang totoo. Pero yung iba na parang hindi mo malaman kung kaibigan ba talaga o chismosa lang, mag-put ka na ng boundaries. Okay?
Ang outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have skull. Hidden secrets can harm you. Sabi dito, yung mga secrets dapat panatilihing sikreto. Okay? Huwag i-share sa mga friends kahit close pa yan. Pero yung trusted, yung talagang alam mong hindi ka ilalaglag ano man ang mangyari, doon ka magtiwala. You have yoke, feeling tied down and frustrated. Marami ka mga bagay na parang feeling mo hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-decide, hindi ka makakilos. Pero sabi dito, buksan lang ang mata. Buksan ang sarili sa posibilidad para makaalagwa ka na. You have vase, secret admirer. Sabi ko nga, merong bagong pag-ibig para sa mga single dyan. Congratulations. You also have bull, do not back down from opposition. Huwag na huwag kang bibigay. Kapag kailangan lumaban, laban. Ipakita mo na mahusay ka, magaling ka. Ang outcome ni Aries or the future mo, you have the Queen of Pentacles. Sabi dito, you're gonna be very, very busy sa pagpapayaman soon. Kung meron ka mang trabaho ngayon or negosyo or project, ramdam ko dito na kapag tinutukan mo daw yan, dyan ka lalago. Kaya kung ano man yung inaasikaso mo, alagaan, proteksyonan, in-nurture, at tiyakin na bantay sarado ka, hands-on ka, para tunay yang lumago para sa'yo. Ramdam ko dito na hindi ka na ulit magkakaroon ng problema pagdating sa pera. Palagi kang merong madudukot sa oras na kailanganin mo. Okay? Queen of Cups, yes, talagang relax. Very, very, very contented ka sa meron ka. Feeling ko yung negosyo mo going strong, yung trabaho mo permanent na, regular ka na, yung clients mo dire-diretso ang pasok, no? So, asahan po yung pagbuti ng kalagayan pagdating sa pera. Kaya importante talaga na palaban ka ngayon and you are charging forward. This is a sign of success, accomplishment at talagang matagumpay na pag-andar patungkol sa mga plano at mga passion mo. Congratulations. Okay? So Aries, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. One big question mo to. Inhale. Exhale. Ano ba yung question mo? The answer is... tumilapon. Dalawa, kunin natin. The 9 of Cups, the 4 of Wands, and then the 7 of Swords. At the bottom, meron kang the Hermit card. Sabi dito, Aries, na yung spirit guides, panahon na para mag-shine ka. Panahon na para bumangon ka or kumawala ka sa iyong kinakalugmukan. Huwag ka nang mag-evade. Huwag ka nang magtago or umiwas. Panahon na para ipakita sa kanila yung balak mong gawin. Panahon na para kumilos ka para abutin yung pangarap mo. Because abot kamay siya. Your wish has something to do with your milestone now. Nakita ko dito na maliwanag na yung daan, mahahanap mo na yung tamang paraan para abutin to or kunin to. Kaya tama na yung pag-iwas, tama na yung escapism. Now is the right time for you to create a new strategy na magpapalapit sa'yo sa goal mo at magpapanalo sa'yo this time. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Makukuha, mag-celebrate ka soon, kaya shine. Wag nang mahiya, wag nang matakot, kayang-kaya mo tong abutin. Okay? So mga Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong August Wheel of Fortune. So mainyo ang swerte this time. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.